Ating pinagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akit sa langit kay Maria. Salamat sa Diyos. Ito'y blessing sa atin sapagkat kung nasaan si Maria, doroon din tayo. Kung nasaan si Jesus, doroon tayo. At yan ang tagumpay. Makanta mo man ang lahat ng bagay, hindi ka naman nakakit sa langit, bigo. Pero pag nakakit ka sa langit, iyan ang tagumpay. Kaya inay dapat kasama sa pangarap mo. Actually, pangunahin sa pangarap mo. Sabi nga ni St. Paul, be intent on things above rather than on things below. Sikapin niyo yun. Nabigyang panahon. Yung mga bagay na makalangit. Kasi yan ang nananatili eh. Iyan ang tagumpay. Ang tanong eh, meron na bang nasa langit? Siyempre naman. Noong nakapako siya sa krus at may kasamang nakapako si Dimas, sinabi niya kay Dimas, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Meron. At siyempre, si Abraham ay nandoon kasi sabi ni Jesus, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kaya si Abraham, buhay yan. Si Moises, buhay yan. Si Elias, nasa piling ng Diyos. Si San Esteban, nasa piling ng Diyos. Of course, si Maria at ang mga banal, nasa piling ng may kapal. Kaya ang una kong hiling sa inyo sa araw na ito, ipanalangin nyo naman. Pangarapin nyo naman. Maging dream nyo naman, Lord, mapunta nawa ako sa langit. Nahilig niyo ba yun? Lord, mapunta sa langit ang mga mahal ko sa buhay, aking pamilya. Yan. Yan ang ating kahilingan sa araw na ito. At siyempre, ang mahal na Birheng Maria, nasa langit. Siyempre, kasi aside from the dogma o assumption, tayo naniniwala na kung si Dimas, si Elias, si Moises, tapos si Esteban, iba pa, nasa langit, ang mahal na Birheng Maria pa kaya. Kasi ayon sa ating mabuting balita, napakaganda. Inyong narinig ang sinabi ni Elizabeth sa mahal na Birhen, pinagpala ka sa mga babae. Sa lahat ng babae, ikaw na. Bakit? Ikaw kasi, ang nanay ni Jesus. Ikaw kasi pinili ng Diyos. Sabi pa ng kanyang pinsang si Elizabeth, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Napakaganda po niyan. Siya ina ng Panginoon. Alam nyo, hindi tayo makapipili ng ina. May nakapili ba ng nanay? Gusto ko maging nanay, ganito, si Gadere. Hindi. Wala tayong karapatan na mamili ng nanay. Pero ang Diyos, namili ng nanay para sa kanyang anak. Siya lang yun. Nakapamili ng nanay. Ito magiging nanay ng aking anak. Si Maria. Kaya siya'y, sabi ni Elizabeth, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ina ng Diyos. Ina ng Diyos. Sapagkat Diyos si Jesus. Diyos si Jesus. And then, sabi pa niya, mapalad ka. Yan, mapalad si Maria. Sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon. Yan, mahal na Birheng Maria eh. Kung ano pinasabi ng Panginoon, ina. Kung ano sinabi niya, Lord, susunod ako. Kayo, Diyos eh, hindi man ako eh. Ako lingkod eh, kaya maglilingkod ako. Mapalad siya. Kasi nga, naniwala siya. Nanalig siya. Kailangan yung pananalig eh. Ang maganda dito, ang mahal na Birhen, nananalig kay Jesus. Kahit wala pa siyang himalang ginagawa. Yung mga alagad niya, 12 alagad, mga apostoles,
Kaya lang naniwala kay Jesus, nanalig kay Jesus. Kasi katakot-takot na himala. Tapos ay meron pang resurrection, nanalig sila. Pero ang mahal na Birheng Maria, wala pang himala. Kasi ang unang himala ni Jesus ay gawing alak yung tubig. Wala pang himala, naniniwala na. Nananalig na. Siyempre, ang question sa atin ay, ikaw ba'y nananalig? Ang aral sa atin ng part ng gospel na ito ay unang, pinagpala si Maria. Ikaw ba pinagpala rin? Tanggap mo bang ikaw ay pinagpala? Tinanong nga kung pinagpala kayo. Pinagpala ng Diyos si Mama Mary, kayo ay pinagpala ng Diyos. Amen. Napakalungkot na amen. Pinagpala kayo ng Diyos. Amen. Siyempre, anak kayo ng Diyos eh. Ayaw mo ba noon? Anak ka ng Diyos. Kung ikaw naging anak ng gobernador, ng presidente, gustong-gusto mo yon. Pero ikaw ay anak ng Diyos. Sinasabi sa 1 John chapter 3, verse 1, kayo yung mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Dahil kay Kristo Jesus. Kaya again, pinagpala kayo ng Diyos. Amen. At pinagpala kayo ng Diyos dahil kasama niyo ang Diyos lagi. Sabi ni Jesus yun eh, ako'y laging kasama niyo hanggang sa wakas ng panahon. Pinagpala kayo ng Diyos dahil kasama niyo siya palagi, araw-araw, kahit ngayon. Amen. Pinagpala kayo kasi mahal kayo ng Diyos. Ibinibigay sa inyo ang kanyang katawan. Halimbawa, ngayong araw na to, tatanggapin ng halos lahat sa inyo ang katawan ni Kristo. Biro mo si Kristo, ang anak ng Diyos, anak ni Maria, nananahan sa iyo. Nananahan sa inyo ang Panginoon. Amen. Mas masaya naman, nananahan sa inyo ang Panginoon. Amen. Yan, biro mo, pag nananahan sa iyo ang Diablo, kawawa ka naman. Pero ang Diyos, nananahan sa inyo. Sabi ba ng Diyos yun? Sabi ng Diyos yun. Sabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng Ama at kami, ang ganda nito, ang Ama at ako, at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Kaya't nananahan sa inyo ang Diyos. Amen. At yan ang mabuting balita. Nananahan sa inyo ang Diyos. Ito bang maganda sa gospel? Yung tugon ni Maria sa pagpupuri ni Elizabeth. Alam niyo, maganda yung mamuri ka kaysa mamintas. Sinasabi ng isang tao, pinuri ako ng aking kaibigan, natuwa ako sa aking sarili, at natuwa ako sa kanya. Anong dala ng pamumuri? Pagkakabuklod, kagalakan. Pinuri niya ako, natuwa ako sa aking sarili, at natuwa ako sa kanya. Pangit eh, pinintasan niya ako, sino ba siya? Nanistuloy ako sa kanya at sa aking sarili. Yan. Maraming papuri si Elizabeth kay Maria. Pero ano tugon ni Maria? Hindi naman thank you. Ang sabi ni Mama Mary, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Kasi ang Panginoon nasa isip niya, nasa puso niya. Kaya nang purihin siya, sabi niya sa Diyos, kapuri-puri ka. Ang galing mo, Panginoon. Kayo ba nagpupuri sa Diyos? Pag may blessing kayo, nasasabi ba niyo, Lord, kapuri-puri ka. Si Mama Mary, ang galing. Nang pinuri siya, talagang nakapokus ang isip niya, ang puso niya sa Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang ganda. Sana ganun din tayo. Pag may blessing, maalala ang Diyos. Sa lahat ng bagay, maalala ang Diyos. Tapos sabi pa ni Mama Mary, nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Nagagalak ako sa Diyos, natutuwa ako sa Diyos. Yan, matuwa sa Diyos. At panghuli, para sa atin ito lalo ng mga Katoliko, mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salit-saling lahi. Isinasa buhay natin yan. Tinatawag nating mapalad ang mahal na Birheng Maria. At totoo naman, mapalad siya. At ikaw man ay mapalad.
Maganda yung ganon. Makita mong mapalad ka. Yan ang maganda sa atin. Hindi natin binabaliwala si Maria. Hindi natin ginagawang Diyos o Diyos-Diyosan. Hindi. Pero inalagay natin siya dapat niyang kalagyan na siya ay nanay ni Jesus. Siya rin ay nanay natin. Panghuli, ang mga aral. Mapalad si Maria dahil siya ay iniakyat sa langit. Mapalad si Maria kasi nanay siya ni Jesus. Mapalad si Maria dahil natutuwa sa kanya ang Diyos. At sabi ko sa inyo, kayo man, tayo man ay mapalad. Mapalad kayo kasi natutuwa sa inyo ang Diyos. Amen? Natutuwa ba sa inyo ang Diyos? Yan. Natutuwa ba kayo sa Diyos? Amen? Natutuwa sa inyo ang Diyos kasi katulad ni Mama Mary, kayo'y may pananampalataya. Amen? Natutuwa sa inyo ang Diyos dahil kayo'y masaya. Amen? Natutuwa sa inyo ang Diyos dahil kayo'y mababait. Amen? Natutuwa sa inyo ang Diyos kasi ginagaya niyo sa Jesus. Sabi ni Jesus, learn from me. Matuto kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. Ang mga taga-Bulacan-Bulacan at mga deboto ni Maria ay maamo. Amen? Sana nga, baka masungit, baka simangot. Hindi. Ang mga taga-Bulacan-Bulacan, deboto ni Maria ay mababang loob. Amen? Ang mga taga-Bulacan-Bulacan at mga deboto ni Maria ay mga sinungaling. Amen? Ayan, pakunti lang sumagot. At siyempre, kayo mapanalangin tulad ng mahal na Birheng Maria. Amen. Yan. Basta ang point ko sa araw na ito, una, maging pangarap nyo, balang araw, aakyat din ako sa langit. Balang araw, magtatagumpay ako. Makakasama ko si Maria, makakasama ko si Jesus. Balang araw, buhay na walang hanggan. Amen.